Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for the sign of Gemini. Take only what resonates, guys. Be sure to check your Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter. Dahil maaaring ito yung mga messages na magbigay ng message sa'yo. And please do like, subscribe, guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe, heart man lang dyan sa comment section. Ma-appreciate ko yun. Nagpapakita yun ng malaking suporta pag mamahal sa akin. And please do follow me on Facebook, Madam P. Diyan ka rin pwedeng magpa-personal reading. And last call na lang hanggang August 2025 na lang ako mag-accept ng personal reading. Hindi na ako mag-accept ulit sa mga future. At hindi ko masabi kung kailan ko siya maibabalik. Magpapaka-busy po ako sa ibang business. So, medyo matatagalan yung pagka-accept ko ulit ng personal reading. And then, Unipri, UNIPRI, if you want to avail itong mga products na available sa aming TikTok shop. Okay. So, this is your main energy. Wedding is here. You deserve love. Okay. Pwedeng itong connection mo with this person, it involves marriage. You could be married with this person. Or pwedeng may marriage na involved. I don't know. We will get more messages para dyan. Yung person na kakonect mo is very, someone na nakaka-inspire, no? Someone who is really lovable. Hindi siya mahirap mahalin. Kahit hindi ikaw, kahit sa ibang tao, parang napakadali niyang mahalin kasi ganito siya, ganyan siya. Marami siyang good qualities sa kanya and maybe even very pretty, babae man, lalaki, LGBTQIA+, welcome sa reading na to. So, pwedeng meron siyang angking charisma para hindi parang kaya hindi siya mahirap mahalin or gustuhin kasi meron siyang angking charisma sa kanya. With over the 9 of Hearts and the Queen of Spades. What's with the 9 of Hearts and Queen of Spades? 10 of Spades and the Jack of Clover. I don't know if you're dealing with the anong tawag dito? Taurus. Yeah. Or you could be dealing with the Taurus. Kasi same energy yung nakukuha ko dito eh. You might want to check yung Taurus reading. Ay. Ba't kumuha ako dito? Anyway. I will still get this. 5 of Hearts, 9 of Hearts, Queen of Spades, 10 of Spades, Jack of Clover, Queen of Hearts, 10 of Diamonds. Okay, so sa nakikita natin dito, pwede magkapalit-palit na roles, guys. Kung hindi ikaw to, pwedeng ito yung person mo. Mahal mo yung person na kakonect mo, no? And tinatry mong i-push yung sarili mo na i-gawin yung mga kaya mong gawin para maibigay mo yung pagmamahal or yung even money, no? Lalo na kung may marriage na involved. So, para makapag-provide para sa kanya. But, if there's other choices, no? You are willing to cut off itong choices na ito. Yung iba sa inyo, wala sa iyo yung choices, pwedeng nasa side niya. So, kung sino man yung nakakagulo sa connection na ito, willing kang i-cut off or gusto mo i-cut off, lalo na kung nasa side niya. And then, because, nakikita natin, yung iba communication, maybe you want to cut off siya, gusto mo i-cut off niya yung communication niya with this people or person. Mahal mo siya eh, pero nalulungkot ka na, sasaktan ka kasi pwedeng, alam mo na may ka-connect pa siyang iba, maybe yung iba friends, kung hindi man siya connection na may love na involved, so maybe friends na gusto mo i-cut off niya kasi hindi ito healthy, hindi mo to gusto, part of you is suffering kasi nalulungkot ka, nasasaktan ka sa connection niya dito sa mga taong to. So, anong emotion itong person na ito for you?
You do have here the Three of Hearts, the Seven of Clover, and the Queen of Diamonds. Okay, emosyon ng person na ito para sa'yo. Nakakita ko ng friendly energy dito, ha. I feel like part of this person is namimiss niya yung maybe yung communication ninyo or whatever meron sa inyo in the past. Communication, so maybe hindi na kayo ganun. Yung iba kasi kahit pag may relasyon or mag-asawa, sabihin na natin ganun, may mag-asawa na or may relasyon sa inyo, nandun yung nandun yung pagdating sa anong tawag dito? Pagdating sa past, nandun yung iba kayo noon, iba yung komunikasyon na ginagawa nyo noon sa komunikasyon na ginagawa nyo ngayon. So, marami nababago, lalo na sa haba ng panahon na yung iba magkarelasyon, nababago. So, namimiss nyo yung dating ganun, yung dating connection ninyo, komunikasyon ninyo, yung way ng maybe yung sweetness mo sa kanya, maybe yun yung isa sa nakakamiss para sa person na ito. And the Seven of Clover is here, so I feel like this person is really busy. So part of this pagkamiss is kasalanan niya rin kasi masyado siyang busy kasi parang wala na kayo masyadong time sa isa't isa. Ano, Queen of Diamonds is here, so maybe nag-focus siya ngayon sa kanyang money, stability. Yeah. So, yung iba pwedeng nagkakaroon ng reconciliation sa inyo ng connection nitong person na to, pero it's not enough. Maraming kulang. In the near future for the both of you. I will not take this. Bottom of the deck is the Jack of Spades, yeah, Two of Diamonds, the Joker is here, and the King of Hearts. Okay. One last shuffle. Bottom of the deck, you do have here the Four of Hearts. Ayan. Jack of Hearts, Ten of Diamonds, Queen of Spades. Okay, in the near future, I see you being this person na nagiging mas better, no? Lalo na sa mga bagong tatahakin mo sa buhay mo, especially with regards sa iyong maybe profession. King of Hearts, nakikita natin na nababalik mo kung ano man yung mga minsan na pagtingin sa'yo ng ibang tao, like yung leadership or medyo tumataas yung rango mo dito. Maraming tao ang tumitingala sa'yo ulit dahil sa pagbabalik mo nito mga bagay nito. This is a new journey for you, pero maganda. Yung iba, nangyayari na yung new journey na yan, so ituloy-tuloy mo lang. Ngayon, ito person na kakonect mo with the Queen of Spades. Well, I can see person na nagiging involved sa connection ninyo, pero kina-cut off niya to. Lalo na with the Four of Hearts, kasi hindi na rin naman siya sure dun sa connection with that person. Either it is friendship,
kung sino man itong yung iba pinagseselosan mo. So, nakikita natin kina-cut off niya ito. Kasi parang hindi na rin siya sure dun sa connection nila. So, yeah. The King of Hearts is here. So, mas nakikita natin na mas tinitignan niya yung reality and it has something to do with you. Ayan. Meron tayong mga nakikita mga pag-aaway sa inyong dalawa, pero it's not enough para magkaroon ng, away is away. Lalo na yung matatagal na magkarelasyon. Away is away. Kasama yun sa relasyon. Pero hindi ko nakikita na magiging dahilan yun para magkaroon ng whatever sa inyong dalawa, na like ending, separation. No, mas nakikita natin ang kina-cut off niya is the other person na nagiging involved sa connection ninyong dalawa. Nasabi ko nga, it could be friends, it could be love related or what, it doesn't matter na, no? Dito sa point na ito, nakikita lang ng person na ito na hindi na kasi yun parang realistic or medyo mahihirapan ng i-work out yung relationship niya dito sa mga taong to. So, thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.